Kinuwento na isa sa mga kabataang nakaligtas ang kanyang karanasan ng umatake ang Japan sa Pilipinas noong World War II. Detalye rin niya kung paano sila nakaligtas sa gitna ng gyera. May unang balita si JP Soriano. Sa hit GMA series na Pulang Araw, napapanood ang masalimuot na kwento tungkol sa Japanese occupation noong World War II. Umikot ang kwento sa buhay ng magkakaibigang sina Adelina, Teresita, Hiroshi at Eduardo at kung paano sila lumaban at nabuhay noon. Dito sa Kalamazoo, sa Michigan, sa Amerika, nakilala ng GMA Integrated News ang isa sa mga kabataang nakaligtas noong umatake ang mga Hapon sa Pilipinas. Siya ang 85 years old na Amerikano na si Dean Hawk, na founder at may-ari ng Michigan News Agency, isang iconic landmark at bookstore sa Michigan State. Ipinanganak si Dean sa Pilipinas noong 1939 sa Baguio. My mother, my sister, and I were living in Baguio until the Japanese, first Pearl Harbor, and then the next day they took Clark Field. They took all the planes out from the Southeast Asian Air Force at Clark Field, and by the next month the Philippines were invaded, of course. That is Bataan and Corregidor. Si Dean, ang kanyang ina at kapatid, dinala sa University of Santo Tomas sa Maynila na nagsilbing pinakamalaking kampo o internment camp para sa mga Amerikano at Pilipinong bihag na mga Hapon noon. Maagang naulila sa ama si Dean nang mapatay ang kanyang ama na naging miyembro ng guerrilla warfare. The ship was bombed. Actually, the ships weren't marked, so it was bombed by the Americans, and he is buried in the Pacific Ocean. Sa loob ng mahigit 3 taon sa batang edad, natuto si Dean na magpakatatag sa loob ng kampo. Dito nakilala niya ang ibang kabataang Pilipino na nakasabay niya sa pag-aaral magbasa sa tulong ng kanyang ina. Natuto rin si Dean na magtrabaho kasama ang iba pang batang Pilipino. Nang bumalik ang puwersa ni US General Douglas MacArthur sa Pilipinas, nakahanap ng pag-asa si Dean na maliligtas sila mula sa kampo sa UST. Pero natunugan daw ito ng Japanese forces at pinapila sila upang barilin. Ngunit bago pa man maumpisahan ng Japanese forces ang planong ubusin ang mga nasa kampo, dumating ang mga Amerikanong sundalo sa tulong daw ng mga gerilyang Pilipino. The reason that I am alive is because the Filipinos helped the Americans liberate us, and they got to us an hour before we were actually going to be shot down by the Japanese. We were lined up for that, and the tanks, the American tanks, got there earlier than thought because the Filipinos helped them, and that is how why I'm still alive. At simula na makatakas sa Pilipinas at makapunta rito sa Amerika, hindi na bumalik si Dean sa Pilipinas dahil masyado raw itong masakit sa kanya. Pero ayon kay Dean, patuloy daw naman nanatiling buhay sa kanyang puso ang pagmamahal ng mga Pilipino. Mula rito sa Kalamazoo, sa Michigan, sa Amerika. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News.
Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.